Nagtanong si Chu Ziyu sa Yao si Holy Daughter na kung nakatanggap daw ba ito ng reward na pagpapabuti ng Dao. Sabi naman sa kanya ni Miss Feng Yao na nagpapasalamat daw siya sa 36 na true martial art dahil ang kanya daw antas ay malaki ang itinaas. Tanong naman sa kanya ni Chu Ziyu na kung ano daw ba ang kanyang nararamdaman ngayon. Ayon naman sa kanya ni Miss Feng Yao na ang kanya daw Dao Foundation ay napabuti at ang kanya daw lakas ay tumaas ng at least 40%. Natuwa naman si Chu Ziyu sa laki ng itinaas ng kakayahan ni Miss Feng Yao at agad niya itong hinawakan sa kanyang katawan dahil hayaan daw muna niya siya na kanyang subukan ang kanyang bagong lakas ngayon. Sabi naman sa kanya ni Miss Feng Yao na bago daw nila gawin yon, kanila daw munang i-challenge ang pangalawang level. Samantala sa labas naman ng lihim na kaharian makikita si Meng Dai na masyadong nainis at nagselos sa pinaggagawa ng kanyang manyakol na disciple at kanya nalang hinihiling na sana mamatay na lang ito, o mamatay siya sa isa lang na sampal ng mga halimaw. Sa loob naman ng lihim na kaharian makikita sila Chu Ziyu na papunta na sa bilog na liwanag upang hamanin ang pangalawang level. Sabi pa ni Chu Ziyu kay Miss Feng Yao na kung handa na daw ba ito para pumasok sa pangalawang level dahil papasok na silang dalawa. Matapos nilang pumasok sa bilog na liwanag makikita silang dalawa na nakapunta sa isang templo. Sa mga gilid naman nito makikita ang mga maraming mga nilalang na nag-aaral ng isang teknik. At sa gitnang unahan naman nito ay mayroong nilalang ang nakatayo. Nasabi na lang ni Chu Ziyu habang kanyang tinitingnan ang mga halimaw na nag-aaral ng mga secret technique na ang level daw na ito ay masyadong interesante. At nang nakarating na sila sa pinakaunahan agad naman silang binati ng isang babae na kuneho. Sabi pa sa kanila ng babae na kuneho na ang judge ng pangalawang level. Na dapat daw nilang malaman na sa level na ito ay walang mga labanan at bawal din ang pumatay. Kapag kanila daw nilabag itong mga rules ay agad silang alisin sa pangalawang level, at sinabi din niya na ang antas daw na ito ay pangunahin nilang sinusubok ang pag-unawa ng mga kalahok, at kapag tumuntong na daw sila sa kanilang platform ng hamon, ang kanila daw mga kasanayan ay may lock at magagamit lang nila ang lihim na pamamaraan na kanilang natutunan galing sa rebulto, at tanong pa niya sa kanilang dalawa na kung handa na ba daw sila, maaaring magsimula na daw sila ngayon. Napangiti naman si Chu Ziyu habang kanyang tinitingnan ang babae na judge ng pangalawang level. Dahil itong babae daw na ito ay parang Jade Bunny na nanggaling sa kanyang dating mundo noon na ang Earth, gusto daw niyang hawakan itong babae na ito. Nagulat naman si Chu Ziyu dahil sinabihan siya ni Miss Feng Yao na kung gusto daw ba niya ang babae na judge ng pangalawang level. Agad naman tumanggi si Chu Ziyu sa tanong sa kanya ni Miss Feng Yao dahil hindi naman daw niya gusto ang babae. At isa pa malinaw naman na hindi siya totoong tao dahil isa lang siyang puppet. Sabay gumalaw na naman ang malademonyo na kamay ng ating manyakol na bida, at agad niyang kinurot ang puwete ni Miss Feng Yao. Tawang sabi pa niya na ngayon alam na daw niya na ang Yao si Holy Daughter ay marunong nang maglandi sa kanya. Si Miss Feng Yao naman ay namumula ang kanyang mukha habang nilalandi ng ating manyakol na bida. Sabay kanyang sinabihan si Chu Ziyu na pumunta na daw silang dalawa at kanilang pag-aralan daw muna ang secret technique, sumang-ayon naman si Chu Ziyu sa tugon sa kanya ni Miss Feng Yao. At makikita silang dalawa na seryoso nilang tinitingnan ang rebulto sa kanilang harapan, at agad silang lumuhad dalawa upang kanila nang simulan ang pag-aaral ng technique. Namangha naman si Miss Feng Yao sa kanyang mga nalaman dahil ang secret technique daw na ito na kanilang pag-aaralan ay patungkol sa 36 na pagpapabuti ng martial art form. Sabay kanyang tinanong si Chu Ziyu na kung alam na daw ba niya ang gamit nito simula pa noong una. Nakapikit lang naman na sinabihan siya ni Chu Ziyu na wala na daw siyang dapat ipagtaka patungkol sa kanya. Sa isip-isip naman ni Miss Feng Yao na pinapakita na naman daw ng ating bida ang kanyang kamangha-mangha na mga kaalaman sa kanya. At sa ilang sandali ipinikit na nga ni Miss Feng Yao ang kanyang mga mata upang kanya ng pag-aralan ang secret technique, dahil kanya daw tuklasin kung ano-ano ang mga uri nitong secret technique na ang 36 na true martial art, at kung gaano ito kamakapangyarihan. Sabi naman ni Chu Ziyu sa kanya na sa totoo lang daw ang kanila daw pinag-aralan ngayon ay isang parte ng daw secret technique. Hindi daw ba ito excited para dito? Nagpasalamat naman sa ating bida si Miss Feng Yao sa kanyang pagpapaalala sa kanya. Dahil kung hindi sa kanya hindi niya makukuha ang kanyang reward sa unang level na ang pagpapabuti ng kanyang Dao. At siguro mahihirapan siyang makapasa sa antas na ito, sabi naman sa kanya ni Chu Ziyu na simple lang naman daw ang pagpapasalamat sa kanya, na isa lang na salita, maliban kung bigyan niya siya ng isang sanggol, ngunit siya daw ang magpapalaki ng kanilang anak at hindi daw niya ito mabibigay sa Yao si Holy Daughter.
Namumula naman ang mukha ni Miss Feng Yao sa mga sinabi sa kanya ng ating bida. Nabigla naman si Miss Feng Yao dahil biglang hinawakan ni Chu Ziyu ang kanyang isang kamay sabay ipinadikit sa kanyang katawan, saad pa sa kanya ni Chu Ziyu na huwag na daw itong magdalawang isip, dahil kinukulit daw niya siya, gagawin daw niya sa kanya ang kanyang gusto. Sumagot naman sa ating bida si Miss Feng Yao na bago daw sila gumawa ng sanggol kailangan daw muna nilang makapasa dito sa pangalawang level. At lumipas na nga ang 2 oras, makikita si Chu Ziyu na naglalakad sa gitna ng mga demonyo upang puntahan ang judge ng pangalawang level. Hindi naman makapaniwala ang ibang mga demonyo dahil paano daw nagawa ng isang tao na maglakad sa kanilang harapan ngayon, ibig daw bang sabihin nito kanya nang natutunan ang teknik na kanilang pinag-aralan ngayon. Sabi naman ng isa pang demonyo na hindi daw ito maari dahil ang teknik na nasa loob ng statwa ay mahirap pag-aralan, paano daw niya ito nagawa? At sa tingin daw niya pupunta na siya sa babae na judge upang humingi ng pagsubok. Samantala nagsaad naman ang babae na judge sa ating bida na balak daw ba niya na hamanin siya sa isang pagsubok, mayroon lang daw itong 3 pagkakataon, kung kaya mag-ingat daw ito, at dinagdag pa niya na kanya daw pipigilan ang iilan niya na mga kakayahan ngayon, maaari lang daw niyang magamit ang secret technique na kanyang natutunan sa ibang pagkakataon. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na tama na daw ang pagsasalita, kailangan na daw nilang simulan ang pagsubok. At naghahanda na nga ng pag-atake ang babae na judge sa ating bida, saad pa niya na hindi na daw siya aatras kapag kanya na itong sisimulan kung kaya mag-ingat daw ito sa kanyang atake. Habang papasugod na ang babae na judge, seryoso naman na naghahanda ng isang teknik si Chu Ziyu na tinatawag na Secret Technique Mountain Breaker Seal upang kanyang tapatan ang gagawin na atake sa kanya ng babae na judge. At sa ilang sandali makikita ang babae na judge na labis nga napinsala sa ginawang atake sa kanya ng ating bida at ito ay napasigaw. Matapos doon agad naman nakatayo ang babae na judge at kanyang sinabihan si Chu Ziyu na hindi na daw masama ang kanyang ipinakita sa kanya, siya daw ay pumasa na sa kanyang pagsubok. Nagulat naman si Chu Ziyu sa kanyang nalaman dahil iyon lang daw ba yun ang pagsubok, bakit masyado lang daw madali. Nag-notify naman sa kanya ang kanyang system at kanyang binabati ang ating bida dahil siya ay pumasa, pakiusap daw pumili ito ng 2 gantimpala sa ibaba. Ang una ay 5 milyon na mga Divine Spiritual Stones, ang pangalawa ay ang pagpapabuti ng Dao Foundation, ang pangatlo ay ang pagpapabuti ng Physique Strength, ang pang-apat ay ang Digest. Ngunit nag-notify naman ang kanyang system na ang kanya daw verification ay mayroong na-detect, ang kanya daw reward ay nagbago, ang pagbabago daw ay nag-error, ang modification daw ay aborted. Makikita naman sa expression sa mukha ni Chu Ziyu sa harapan ng babae na judge na hindi makapaniwala habang kanyang tinitingnan ang kanyang system, ano daw ba itong nangyari, bakit nagkaganito? Maari daw ba itong naglalaro na para bang isang dump? Sa ilang sandali mas lalong nagulat si Chu Ziyu dahil bigla na lang mayroong lumitaw na isang portal sa kanyang likod at makikita na siya ay hinigop nito papasok sa loob ng portal. At nang nakapasok na si Chu Ziyu sa loob ng portal, nagulat naman ang ibang mga tao at halimaw, at napapatanong na lang sila na kung nakapasa daw ba si Chu Ziyu sa kanyang pagsubok, at ang iba naman ay kanila na lang nasabi na kung saan daw pupunta ang ating bida, ano daw ba ang nangyari sa kanya. Habang ang 2 lalaki ay nag-uusap patungkol kay Chu Ziyu, si Miss Feng Yao naman sa kanilang likod ay masyadong nag-alala sa kanyang minamahal na si Chu Ziyu na kung ano na daw ba ang mangyayari sa kanya. Samantala makikita naman si Chu Ziyu na nakapunta sa ibang lugar at ito ay tumingin-tingin sa kanyang paligid at kanya na lang nasabi na para daw pamilyar sa kanya itong lugar na kanyang napuntahan ngayon. At naglakad na nga si Chu Ziyu papunta sa malaking bato. Kanya na lang nasabi na itong lugar daw na ito ay parang nakita na niya noong kanyang nakaraan na buhay, at nang nakarating na si Chu Ziyu sa harapan ng malaking bato makikita naman dito na mayroong nakaukit, ayon pa sa nakaukit na ang daw ay hindi daw, ang tao ay hindi tao, ang uri ng kanyang sariling awa ay ang paghihirap ang marami. At hinawakan na nga ni Chu Ziyu ang bato na mayroong nakaukit na mga salita at seryoso niya itong tinitingnan. At sa ilang sandali na pagsusuri ay nabigla naman si Chu Ziyu dahil mayroon siyang nararamdaman na kakaibang killing intent, sa kanya naman itaas ay sumambulat ng isang malaking espada na nakalutang sa kanyang ulo. At kanya na lang nasabi habang kanyang tinitingnan ang malaking espada na ito daw ay isang emperor level na isang sword intent, ang presensya daw ng intent na ito ay pamilyar sa kanya.
Napapaisip na lang si Chu Ziyu na ang Emperor Sword Intent daw ba na ito ay ang sword intent ng isang Taisu Emperor. Ngunit nabigla naman si Chu Ziyu dahil ang sword intent ay dahan-dahan na naglalaho at napasigaw na lang siya na kung ito daw ba ay isang maling path para sa kanya. At kanyang tinanong ang kanyang system na kung bakit naman daw maling landas ang Emperor Sword Intent para sa kanya. Maaari daw ba itong ipaliwanag ng kanyang system? Nag-notify naman ang kanyang system, sabi pa nito na kanya daw na-detect na ang Dao Foundation ng Challenger ay naabot na ang pagiging perpekto, ito daw ay hindi na pwede ma-improve, at dinagdag pa ng system na ang kanya daw reward na ang pagpapabuti ng physique ay madoble. At sa ilang sandali makikita si Chu Ziyu na napasigaw dahil mayroong bumagsak sa kanya galing sa itaas na isang malakas na aura. At nang matapos ng tanggapin ni Chu Ziyu ang kanyang gantimpala ay hindi naman maalis ang kanyang tingin sa kanyang isang kamay dahil batid niya na malaking pagbabago ng kanyang lakas simula noong kanyang tinanggap ang kanyang gantimpala. Sabi pa sa kanya ng kanyang system na maganda daw itong pagkakataon para sa host, kanya daw ba itong nararamdaman? Sabi naman ni Chu Ziyu sa kanyang system habang hindi pa rin makapaniwala na ang kanya daw nararamdaman ngayon na parang ang kanyang sacred constitution na dumadaloy sa kanyang dugo ay labis na nag-improve. At hindi lang daw ito simple na nag-improve dahil ito daw ay kahanga-hanga na pag-improve. At makikita na nga si Chu Ziyu na kanyang pinapakiramdaman ang kanyang bagong lakas ngayon na kanyang natanggap na reward sa kanyang pagsubok, at kanya na lang nasabi na masyado daw itong maganda sa kanyang pakiramdam, nag-notify naman ang kanyang system at kanyang binabati ang challenger dahil kanya daw na kumpleto ang improvement ng kanyang physique. At mas lalong natuwa si Chu Ziyu dahil nagbigay sa kanya ang kanyang system ng 5 milyon na mga divine spiritual stones, nasabi na lang ni Chu Ziyu na ngayon daw siya ay isa ng mayaman. Matapos matanggap ni Chu Ziyu ang kanyang reward sa kanyang pagsubok, makikita naman ito na lumabas na galing sa loob ng portal, ang mga tao naman na nakakita sa kanya na lumabas galing sa loob ng portal ay kanila na lang nasabi na ang Taisu Holy Sun daw ay nakalabas na galing sa pagsubok. Hindi naman maalis ang tingin ng dalawang lalaki sa ating bida dahil saan daw ba ito nanggaling at ano na daw ba ang nangyari sa kanya ngayon. Bigla naman tinawag ang ating bida ng Butterfly Empress, saad pa niya sa ating bida na nandito lang daw siya sa unahan at kanya siyang hinihintay na makabalik dito sa lugar. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na mayroong halong ngiti na nandito din daw pala ito dito katulad niya. Dahil sa pagngiti ng ating bida sa Butterfly Empress ay mas lalong namula ang kanyang mukha dahil nakangiti daw sa kanya si Chu Ziyu habang siya ay tinitingnan, habang ang isang judge naman ay napasigaw na lang dahil hinawakan ng Butterfly Empress ang kanyang dalawang tainga. At maiyak-iyak na lang ang isang judge na kanyang sinabihan ang Butterfly Empress na tama daw siya na parang mayroong pagtingin sa kanya ang Taisu Holy Sun. Sumagot naman sa kanya ang Butterfly Empress na kung totoo daw ba ang kanyang sinabi sa kanya na tama ang kanyang mga sinabi sa kanya kanina, bakit naman daw ito umiiyak? Samantala makikita naman si Chu Ziyu na agad tumalon papunta sa kinaroroonan ni Miss Feng Yao, at agad naman siyang tinanong ni Miss Feng Yao na saan daw ba ito nanggaling at ano na daw ba ang nangyari sa kanya. Sumagot naman sa kanya si Chu Ziyu na napunta daw siya sa ibang space at nakakuha din daw siya doon ng mga gantimpala. Agad naman hinawakan ni Miss Feng Yao ang damit ng ating bida, sabay kanyang sinabihan si Chu Ziyu na maya-maya lang daw siya na naman ang haamon sa pagsubok, pwede daw ba nahintayin siya ng ating bida bago siya pumunta sa pangatlong pagsubok. Nakangiti naman na hinawakan ni Chu Ziyu ang katawan ni Miss Feng Yao at kanya itong sinabihan na hindi na daw masama. Marunong na daw itong maglaro dahil alam na daw niya ngayon kung paano magpapakyut sa kanyang harapan, habang si Miss Feng Yao naman ay namumula ang kanyang mukha na hindi nakasalita sa sinabi sa kanya ng ating bida, at nang tumalikod na si Miss Feng Yao agad naman tinapat ni Chu Ziyu ang puwet nito dahil kanya daw siyang hihintayin dito sa lugar hanggang siya ay matapos sa kanyang pagsubok. At makikita na nga ang Yao Si Holy Daughter na naglakad na upang siya na naman ang haamon sa pagsubok, at nasabi na lang ng iilang mga nakakita sa kanya na mayroon na naman daw humamon sa pagsubok. Ito ay ang Yao Si Holy Daughter, hindi na daw nakapagtataka na pati rin ang Yao Si Holy Daughter ay kanya nang natutunan ng secret technique dito sa pangalawang level. At sa labas naman ng pangalawang level makikita dito ang mga maraming bilang ng mga demonyo na nagtitipon sa harapan ng labasan ng pangalawang level. Makikita naman ang isang babae na demonyo na kanyang sinabihan ng mga tao na nakapaligid sa kanila na tumahimik daw silang lahat kung ayaw pa nilang mamatay. Sabi naman ng isang lalaki sa kanya na siya daw ay isang halimaw, hindi daw patas ang kanyang ginagawa dito ngayon,
Tinawanan lang naman siya ng babae na demonyo dahil kaya lang naman daw siya hindi patas ngayon dahil pinatay ng Taisu Holy Son ang kanyang kapatid kung kaya kanilang sisihin ang Taisu Holy Son kung bakit kumilos siya ngayon ng hindi patas, at dinagdag pa niya na papatay daw siya ng iilang mga tao ngayon upang mabayaran ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Si Chu Ziyu naman ay kanyang nararamdaman ang kakaibang presensya ng mga demonyo galing sa labas ng pangalawang level at napapatanong na lang siya na kung ano daw ba ang nangyayari ngayon doon sa labas. Nagsalita naman kay Chu Ziyu ang Butterfly Empress na kung nandito daw ba ito upang makipag-date sa kanya. Sabi naman sa kanya ni Chu Ziyu na lumapit daw siya sa kanya ngayon dahil mayroon daw siyang gustong hiramin sa kanya na isang bagay. Napapaisip naman ang Butterfly Empress na kung bakit naman daw hiramin ng kanyang minamahal ang kanyang sandata. Wala naman pagdadalawang isip ang Butterfly Empress at agad niyang ipinahiram sa ating bida ang kanyang sandata. Nakangiti naman na nagpapasalamat sa kanya si Chu Ziyu, sabay kanya itong sinabihan na balang araw daw kanya siyang ipasyal at kumain sila sa labas. At nang papaalis na si Chu Ziyu upang puntahan ang mga mapangahas na demonyo na nagtitipon sa labas ng pangalawang level, ang Butterfly Empress naman ay naghugis puso ang kanyang mga mata dahil si Chu Ziyu daw ay masyadong cool. At nang nasa harapan na ng gate si Chu Ziyu, nakangiti naman ito na hindi na makapaghintay dahil titingnan daw niya kung ano ang mangyari sa mga demonyo na nakaabang sa kanya dito sa labas ng pangalawang level. Nagsalita naman ang isang judge sa Butterfly Empress na kung alam daw ba niya na kung bakit hiniram ng tao na iyon ang kanyang sandata. Nagulat naman ang Butterfly Empress na kanyang tinanong ang isang judge na kung ano naman daw ang dahilan. Sabi naman sa kanya ng judge ng pangalawang level na sa labas daw ng pangalawang level ay mayroong mga maraming bilang ng mga demonyo ang nagtitipon, at naghihintay sila upang kanilang tambangan ang mga tao galing dito sa loob ng pangalawang level. Sa tingin daw niya gagamitin ng tao na iyon ang kanyang sandata upang patayin ang kanyang mga kauri na mga demonyo sa labas ng pangalawang level. Natulala naman ang Butterfly Empress sa kanyang mga nalaman at ito ay hindi na lang nakasalita dahil yun daw pala ang dahilan kung bakit hiniram ni Chu Ziyu ang kanyang sandata. Ngunit nagulat naman ang isang judge dahil inaakala niya na nag-alala ang Butterfly Empress sa kanyang mga kauri na mga demonyo na baka mapatay sila ni Chu Ziyu. Bagkus kanya lang sinigawan si Chu Ziyu na hintayin daw niya siya, di bali na lang daw na hindi na mababalik sa kanya ang kanyang sandata basta makaligtas lang ito sa kanyang kahaharapin sa labas ng pangalawang level, gawin daw niya ang kanyang makakaya upang makaligtas. Nasabi na lang ng isang judge ng pangalawang level na kung saan daw ba napanig itong nilalang na ito, samantala makikita naman si Chu Ziyu na nakalabas na sa gate ng pangalawang level, at ito ay pinapalibutan ng mga demonyo sa kanyang harapan, at kanila na lang nasabi na sa wakas daw lumabas na si Chu Ziyu sa loob ng pangalawang level, kanila na daw itong papatayin. Tawang sabi pa ng babae na demonyo sa ating bida na sa wakas daw itong si Chu Ziyu ay lumabas na. Kampante naman na sinabihan ni Chu Ziyu ang babae na demonyo na masyado daw ba itong matagal naghintay sa kanya dito sa labas, balak pa naman daw niya sana na hindi muna lalabas sa pangalawang level ngunit noong nalaman niya na sila ay naghihintay sa kanya dito sa labas ay lumabas na lang siya. Tinawanan lang naman si Chu Ziyu ng babae na demonyo dahil batid daw niya na pinipilit lang ng ating bida ang kanyang pagngiti sa kanilang harapan ngayon upang maibsan ang kanyang takot, at sa tingin daw niya mayroon na daw itong magandang plano upang makatakas sa kanila kapag nagkaroon ng magandang pagkakataon. Sa labas naman ng lihim na kaharian makikita ang mga babae na disciple na kanilang sinabihan si Meng Dai na si Chu Ziyu daw ay pinapalibutan ng maraming mga demonyo, kailangan na daw nila siyang iligtas. Ngunit hindi na daw sila aabot sa tamang oras dahil maraming oras ang kinakailangan bago sila makarating sa kinaroroonan ni Chu Ziyu. Kampante naman na iniisip ni Meng Dai na hindi lang daw nila alam kung ano ang tunay na kakayahan ng kanyang manyakol na disciple, kung titingnan lang daw nila ang kanyang ngiti parang ang mga demonyo na pumapalibot sa kanya ay nasa hindi magandang pagkakataon. Sa loob naman ng lihim na kaharian nagtanong kay Chu Ziyu ang isang demonyong tigre na kung hindi daw ba niya kasama na lumabas ang Yao si Holy Daughter, naglakas pa daw ito na loob na harapin sila nang siya lang mag-isa. Natatawa naman si Chu Ziyu sa mga kayabangan ng mga demonyo sa kanyang harapan dahil kahit siya lang daw mag-isa ay sapat na upang patayin silang lahat. Nagsalita naman ang demonyong tigre sa babae na demon gamit ang sound transmission na kanila na daw i-activate ang kanilang hinanda na formation. Sumagot naman ang babae na demon na huwag na daw itong mag-alala dahil ang formation ay mag-activate sa pamamagitan lamang ng 3 lang niya na paghinga.
At nagbilang na nga ang babae na demonyo ng 3 segundo upang ma-activate na ang formation na kanilang hinanda upang patayin ang ating bida, ngunit matapos magbilang ng babae na demonyo ng 3 segundo ay laking gulat nila dahil hindi nag-activate ang kanilang hinanda na formation para sa ating bida. At napasigaw na lang sila na kung bakit hindi daw gumana ang kanilang hinanda na formation para kay Chu Ziyu. Nanlilisik naman ang mga mata ni Chu Ziyu na kanyang sinabihan silang lahat na sinabihan na daw nila sila kanina na silang lahat ay hawak na ng kanyang mga kamay dahil ang kanilang formation ay kanyang pinakialaman, isuko na daw nila ang kanilang mga sarili sa kanya ngayon. At inactivate na nga ni Chu Ziyu ang kanilang ginawang formation upang ipang-atake sa mga mapangahas na mga demonyo, at nang tumama na ang formation sa mga demonyo makikita sila na labis na iniinda ang kanilang sariling gawa na formation. Agad naman pinalabas ng babae na demonyo ang kanyang sandata sabay kanyang sinigawan si Chu Ziyu na kung hinahanap daw ba niya ang kanyang kamatayan. Hindi naman natinag si Chu Ziyu sa mga banta sa kanya ng babae na demonyo bagkos nanlilisik lang ang mga mata nito na kanyang itinaas ang kanyang hiniram na sandata sa Butterfly Empress, dahil siya daw ay nag-cultivate ng walang kapantay na ang Divine Path at ang lahat ng mga Heaven and Earth ay kanyang pinag-isa. At makikita na nga na sinugod na ng babae na demonyo ang ating bida, samantalang si Chu Ziyu naman ay hindi pa rin niya binaba ang kanyang mga kamay, at makikita pa rin si Chu Ziyu na hindi pa rin gumalaw bagkus seryoso lang na kanyang tinitingnan ng babae na demonyo na malapit nang tatama sa kanyang katawan ang atake nito. Nakangiti naman ang babae na demonyo dahil batid niya na wala nang kawala sa kanyang atake si Chu Ziyu, samantalang si Chu Ziyu naman ay nakangiti lang na kanyang hinihintay ang atake sa kanya ng babae na demonyo. At laking gulat ng babae na demonyo dahil nang tatama na sana ang kanyang atake sa ating bida ay bigla na lang tumilapon ang kanyang punyal papunta sa kanyang likod. Napasabi na lang ang babae na demonyo habang tatama na sa kanyang likod ang atake ng ating bida na hindi daw ito maari dahil bakit masyado daw makapangyarihan ang physique ni Chu Ziyu, at nang nakahandusay na ang babae na demonyo sa harapan ng ating bida, makikita naman ito na nagpapalabas ng makapal na pulang aura sa kanyang buong paligid. Sabay sinigawan ni Chu Ziyu ang demonyong tigre na maghanda na daw ito dahil siya na naman ang kanyang isusunod sa kanyang isang kasama. Napapasigaw naman ang demonyong tigre at ito ay pinapawisan dahil batid niya na hindi niya kayang labanan ang taglay na lakas ni Chu Ziyu. At nang tumama na ang atake ni Chu Ziyu sa demonyong tigre makikita ang katawan nito na kanyang hinati ng ilang beses. Matapos mapatay niya silang lahat makikita naman ang ating bida na mayroong ngiting tagumpay dahil sa kanyang bagong taglay na lakas ngayon.